UNTV News Worldwide. Morning! Welcome back to UNWOY. Weekend na naman. Good morning din sa iyo, Ate Nina Jan. At salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin na muling makapagbalitaan tayo sa buong mundo. Time check muna po tayo mga kabayan. It's now 4:30 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, good morning James at syempre sa ating mga kasangbahay mula po rito sa Down Under, ako po ay bumabati ng magandang umaga. Yun, welcome back Nina. At ngayon ay araw na ng Biyernes, September 1, 2023. Mula sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. At mula sa Maryland, USA, ako naman si James Bontuyan. Maghatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Hurricane Idalia posibleng maging pinakamagastos na climate disaster sa USA. Mahigit 70 tao nasawi sa sunog sa isang city center building sa South Africa. Beekeeper sa Canada tumulong matapos mahulog sa truck ang nasa 5 milyong bubuyog. Cloud seeding technology sa United Arab Emirates paiigtingin. Electric vehicles sa India nasa 2.3 million na. Ex ni Elon Musk magdadagdag ng audio at video calling feature. Una sa ating mga umatikabong balita. Posibleng pinakamagastos na climate disaster sa Estados Unidos ang Hurricane Idalia. Batay sa mga analyst, nasa 9.36 billion US dollars o 530 billion pesos ang inisyal na halaga ng gastos bunsod ng bagyo. Ito ang umatikabong balita ni Daryl Angeles. Potensyal na maging costliest o pinakamagastos na climate disaster na tumama sa Estados Unidos ang Hurricane Idalia ngayong taon. Batay sa mga analyst, ito ay dahil sa epekto ng bagyo sa insurance at risk management industries. Sa inisyal na pagtaya ng risk analyst sa UBS, may preliminary price tag na 9.36 billion US dollars o 530 billion pesos ang Category 3 na bagyo. Tumama ito sa west coast ng Florida mula Gulf of Mexico. Pagkatapos nito, nag-iwan ito ng matinding pinsala at pagbaha sa Georgia at Carolinas. Kasunod ito ng 15 individual weather at climate disasters na naitala ng National Oceanic and Atmospheric Administration ngayong 2023 sa Amerika. Sa gitna rin ito ng matinding init, wildfires, bagyo at mga pagbaha. Kung pagsasama-samahin, tinatayang aabot ang kabuuang halaga ng pinsala ng mga kalamidad sa bansa hanggang buwan ng Hulyo ng 39.7 billion US dollars o 2.2 trillion pesos. Hindi pa rito kabilang ang tinatayang 5.5 billion US dollars na kinakailangan upang maitayo ang bayan ng Lahaina kasunod ng mapinsalang wildfire sa Maui County, Hawaii. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Lumabas sa isang pag-aaral na tumaas ng 25% ang banta ng extreme wildfire dahil sa climate change. Sa pagtataya rin ng researchers, posibleng tumaas ng average na 59% ang risk ng sunog sa pagtatapos ng isang siglo sa ilalim ng isang low emissions scenario. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live. Abby, ano ang detalye sa ginawang pag-aaral kaugnay ng extreme wildfire? Nina, pinatindi ng climate change ang banta na mabilis sa pagkalat ng wildfires
batay sa isang Californian study na inilathala araw ng Miyerkules, August 30. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, posibleng makagawa ng mga hakbang upang maiwasang mangyaring muli ang wildfires na nanalasa sa Canada, Greece at Hawaii. Natukoy ng mga scientists sa Breakthrough Institute, isang non-profit research center, dahil sa human-induced warning, tumaas ang frequency ng extreme wildfires ng 25% on average kumpara sa pre-industrial era. Ginawa ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga nangyaring sunog mula 2003 hanggang 2020. Gumamit ang mga ito ng machine learning upang i-analyze ang ugnayan sa pagitan ng mas mataas na average temperatures, drier conditions at mabilis sa pagkalat ng apoy. Samantala, sa pagtayari ng researchers, posibleng tumaas ang average na 59% ang risk ng sunog sa pagtatapos sa isang siglo sa ilalim ng isang low-emission scenario. Balik sa iyo, Nina. Abby, isa nga sa halimbawa ng matinding wildfire yung nangyari sa Maui County, hindi ba? Sa Hawaii. Ano nga ang latest kaugnay ng trahedyang ito? Nina, after 3 weeks mula na manalasa ang wildfire sa Maui, umabot na sa 150 na katao ang casualty at 3 sa mga ito ay of Filipino origin. At bagamat 100% ng lahay na disaster area ang na-cover na ng mga otoridad, may mga tao pa rin na nawawala. Ang susunod na hakbang ng mga otoridad ay ang pag-alis ng mga hazardous materials o tinatawag nilang return to Lahaina phase. Nina? Salamat sa update, Abby Valdez, mula sa Texas, USA. Tiniyak ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang tulong sa fisheries operators na apektado ng China ban sa Japanese seafoods dahil sa Fukushima water release. Ginawa nito ang pahayag ng bumisita sa Toyosu Fish Market sa Tokyo, Japan. Layon din ng Japanese PM na alamin ang epekto ng China ban sa Japanese seafoods. Sinimula noong nakalipas na linggo ang pagpapakawala ng treated wastewater at inaasahang magpapatuloy ito sa loob ng ilang dekada. Maigting itong tinutulan ng Japanese fishing groups at mga kalapit bansa gaya ng China na agarang nagpatupad ng pagbabawal sa lahat ng imports ng Japanese seafood. Inaprubahan ng administrasyon ni US President Joe Biden ang unang direct US military aid sa Taiwan. Sa ilalim ito ng Foreign Military Financing Program na nagkakaloob ng grants at loans sa sovereign countries. Ipinaalam ng State Department sa Kongreso ang $80 million package. Inaasahan ng mga ikagagalit ng China ang hakbang na ito ng Estados Unidos. Mahigit na mga 70 tao ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang city center building sa Johannesburg, South Africa. Ayon sa otoridad, hindi pa malinaw kung ano ang nagdulot ng sunog sa 5 palapag na gusali. Ito ang umatigabong balita ni James Hilario. Hindi bababa sa 70 tao ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang gusali sa Johannesburg, South Africa araw ng Huwebes, August 31. Mahigit sa 50 ang sugatan at patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation. Hindi pa malinaw kung ano ang naging sanhi ng sunog. Matatagpuan ang 5-story building sa dating business district sa South Africa's economic hub at ito ay kinumpirmang pagmamayari ng syudad ng Johannesburg. Ayon kay Robert Mulaudzi, spokesman ng Emergency Services, ang gusaling ito ay ginagamit bilang isang informal settlement ng mga migrant mula sa iba pang African countries at ng mga homeless people. Samantala, kinondina ng maraming South Africans sa social media ang online xenophobic attacks na ginawa ng ilan laban sa mga biktima at nakaligtas sa sunog. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumulong ang beekeepers sa Ontario, Canada matapos mahulog sa truck ang pinaglalagyan ng nasa 5 milyong bubuyog. Pinayuhan naman ang mga motorista sa lugar na magsara ng bintana ng kanilang mga sasakyan. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Jenny Rico live.
Hello Jenny, ano ba ang dahilan at nahulog ang crates na pinaglalagyan ng 5 milyong bubuyog? Nina, natukoy na ang dahilan ng pagtapon ng crates na naglalaman ng milyong-milyong bubuyog sa Burlington, Ontario, Canada. Ito ay dahil sa maluwag na straps sa crates. Bandang alas 6 ng umaga ng Miyerkules, August 30 dito sa Canada, nang mangyari ang insidente. Agad namang umaksyon ng Halton Regional Police na humingi ng tulong sa beekeepers na malapit sa lugar upang makatulong na mahuli ang mga bubuyog. Agad namang nagtungo ang nasa 12 beekeepers. Pinayuhan din ang mga motorista at residente sa lugar na magsara ng kanilang bintana upang maiwasang pumasok ang mga bubuyog. Nina? O Jenny, may mga naitalabang nasaktan dahil sa insidente? Nina, ilan sa beekeepers ang nasaktan sa insidente pero hindi naman ito malala. Yung driver ng truck naman ay nagtamo ng mahigit 100 na bee stings. Mabuti na lamang at agad na lapatan ng lunas ng paramedics na nasa malapit lamang na lugar. Nina. Naku, salamat sa Diyos at wala namang masyadong naging pinsala yung insidente na yan. Salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan matatagpuan ang nasa 360 species ng bubuyog. O Nina, masakit kayang makagat ng bubuyog, lalo na kung napakaraming ganong na species. Ito, iba namang balita, dinagdagan ng pamahalaan sa Victoria, Australia ang listahan ng mga trabahong makakakuha ng government-funded sick pay. Samantala, maghahain ng panukalang batas sa parliamentaryong upang maprotektahan ng mga gig worker sa bansa. Ito ang umatigabong balita ni Tricia Rino. Iba't ibang trabaho gaya ng taxi drivers, recreation workers, fruit pickers at iba pa ang sasaklawin na ng paid sick leave scheme ng Australian government. Inilunsad ang programang ito noong March 2022 na nagbibigay sa mga casual workers ng entitlement sa paid sick leave matapos ang mga lockdown dahil sa epekto ng pandemya. Ito ay upang tugunan ang issue ng mga casual na manggagawa na dating walang karapatan sa sick leave. Makakakuha ng 38 hours na paid sick leave bawat taon ang mga manggagawa na eligible para sa scheme na ito. Upang makita kung sila ay kasali rito, maaari nila ma-download ang Service Victoria app sa kanilang mga cellphone. Binigyan din naman ng State Employment Minister sa Victoria na si Ben Carroll ang kahalagahan ng suporta para sa mga manggagawang may sakit. Mag-aain naman ang panukalang batas sa parlamento sa susunod na linggo upang mabigyan ng proteksyon ang mga gig worker. Ang gig workers ay ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng short contracts o freelance work, gaya ng independent contractors, online platform workers, on-call workers at iba pa. Sa ilalim ng mga pagbabago line ng Fair Work Commission na masiguro na ang mga nagtatrabaho ay sinasahuran ng tama at proteksyon sa hindi patas sa pagtatanggal sa trabaho. Ipinahayag ng Minister sa Workplaces Relations na si Tony Burke ang plano na kung saan nagbibigay pahintulot sa mga partido ng pagtaas sa sahod, minimum na pamantayan at iba pa. Bagamat mananatiling independent contractor ang mga manggagawa sa gig, ang mga pagbabago ay nagpapakita ng positibong hakbang sa nagpoprotekta sa kanilang karapatan. Matapos maaprobahan ng Federal Congress, inaasahang magiging epektibo ang mga panukalang batas mula July 1, 2024 na nagtatakda ng makabulong hakbang tungo sa mas ligtas na workplace environment para sa mga manggagawa. Tricia Rino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. Naglabas ng babala ang US Food and Drug Administration sa 3 baby formula makers. Kaugnay ito ng paglabag ng mga kumpanya sa federal safety regulations. Ito ang umatikabong balita ni Emerald Roca. Pinuna ng US Food and Drug Administration o FDA ang ByHeart Incorporation Mead Johnson Nutrition ng Reckitt Benckiser Group at ang Wisconsin unit ng Perrigo. Ito ay dahil hindi na ipatupad ng mga ito ang tamang proseso upang tiyaking hindi magiging kontaminado ang infant formula sa manufacturing ng produkto. Sinabi naman ng Perrigo na maigting nilang nirepaso ang sulat ng FDA at tiniyak na makikipagtulungan sila sa ahensya. Dagdag pa nito, sumusunod sa food safety requirements ng FDA ang lahat ng infant formula products na available. Wala namang kaugnayan sa anumang current recalls ang warning letters ng FDA.
bagkus may relasyon ito sa mga obserbasyon kasunod ng recalls ng 3 kumpanya sa pagitan ng Desyembre at Marso. Ginawa ang recalls upang alisin ang mga produktong potensyal na kontaminado ng bakterya na Chronobacter sakazaki batay sa FDA. Naniniwala naman ng FDA na epektibo ang recalls sa pag-alis ng mga potensyal na kontaminadong batch ng produkto sa merkado. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palalakasin ng United Arab Emirates ang rainfall capability ng bansa gamit ang mga makabagong pamamaraan. Ito ay upang mapabuti pa ang isinasagawang cloud seeding na may kakayahang makapagdulot ng pag-ulan. Ito ang umatikabong balita ni Bradley Robuza. Naglunsad ang United Arab Emirates ng month-long cloud seeding campaign na layong mapalakas ang rainfall capability ng bansa sa tulong ng mga makabagong pamamaraan. Kadalasang nararanasan ang matinding init ng panahon dito sa UAE tuwing summer season sa mga buwan ng Hunyo hanggang Setyembre na may temperaturang umaabot sa 39.9 degrees Celsius hanggang 43.3 degrees Celsius. Ngunit noong nakaraang Sabado, August 26, naitala ng National Center of Meteorology o NMC ang pinakamainit na temperatura ng taon na umabot sa 50.8 degrees Celsius. Kasunod ito ng 50.1 degrees Celsius sa Al Dhafra noong buwan naman ng Hulyo. Kaya naman nais paigtingin ng gobyerno ng UAE ang mga isinasagawang cloud seeding na siyang tutulong upang mapahusay ang kakayahan ng ulap na makagawa ng ulan sa tulong ng pagsasaboy ng cloud seeds o asin sa ulap. Sa pakikipagtulungan ng Stratton Park Engineering Company o SPEC na isang US-based climate research specialist sa NMC gamit ang CloudX Initiative, Cloud Aerosol Electrical Interactions for Rainfall Enhancement Experiment. Kaya nitong sukatin ang effectivity ng mga isinasagawang cloud seedings sa pamamagitan ng cloud seeding aircraft ng NMC at Learjet ng SPEC na may advanced instruments at sensors upang makakalap ng impormasyon sa isinasagawang aktibidad. Nagsimula na ang test flights ngayong linggo sa Al Ain International Airport at tatagal hanggang Setyembre. Sakop ang airspace ng 7 Emirates sa bansa at ilang bahagi sa bansa ng Oman. Makatutulong ang programang ito upang makaiwas sa banta ng water shortage sa bansa at sa mga susunod pang henerasyon. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumarami ang electric vehicles o EV sa bansang India na naging isa sa pinakamabilis na paglago ng EVs sa buong mundo. Dala ito ng kaalaman ng kahalagahan ng EVs at government incentives para gamitin ito. Ito ang umatikabong balita ni Noni Ramos. Dumadami na ang electric vehicles o EV sa bansang India. Nasa 2.3 million na ang bilang ng electric vehicles sa bansa, isa sa pinakamarami sa buong mundo. Higit sa 90% ng mga electric vehicles na ito ay ang mas mura na 2 at 3 wheelers na mga sasakyan na nagagamit sa public transportation. Bukod sa mas mura ang halaga ng enerhiya ng mga EVs, may iba't ibang mga benepisyo ang paggamit ng electric vehicles kung ikukumpara sa paggamit ng mga sasakyan na gumagamit ng gas. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng EVs ay ang naitutulong nito sa kalinisan ng kalikasan. Sa pamamagitan ng paggamit ng electric vehicles, matutulungang maipababa ang global carbon emissions. Dala nito, naglunsad ng $1.3 billion o 73.6 billion pesos na federal plan ng bansa para maikampanya ang electric vehicles sa mga mamamayan. Ng paloob sa planong ito ang manufacturing ng mas marami pang EVs at ang discounts para sa mga ito. Ngunit may isang suliranin para sa India, ang mining practices nito. IKNC Tirumalai mula sa Center for Study of Science, Technology at Policy, may mga mapanganib na mining practices sa India.
Kailangang maresolba ito dahil gumagamit ng mga minerals mula sa pagmimina ang mga kumpanyang gumagawa ng electric vehicles. Bahagi ang mga ito ng plano ng India na magkaroon ng paglago sa renewable energy. Nilalayon din ng India na makapaglagay ng 500 gigawatts na clean energy hanggang sa katapusan ng dekada at marating ang punto ng net zero emissions sa taong 2070. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Talking about EV, ito yung founder ng Tesla, na mga EV musli, si Elon Musk. Nais ni Elon Musk na maidagdag ang audio and video calling feature sa social media app na X. Layo ni Musk na maging super app ang naturang social media platform. Ito ang umaatikabong balita ni RK Liorca. Plano ng may-ari ng X na si Elon Musk na makapagdagdag ng mga bagong features sa social media app gaya ng audio at video calling. Isang paraan din ito upang makipagkompetensya sa counterpart nito sa Meta platforms ang Threads. Hindi nangangailangan ng phone number para maidagdag ang mga bagong feature na ito sa iOS ng Apple, Google ng Android at maging sa mga personal computers. Subalit hindi pa nagbigay si Musk kung kailan ba ilalabas ang mga ito. Matapos i-rebrand ni Musk ang Twitter sa X, sinabi nitong nais niyang maging super app ang social media service mula sa messaging, social networking at peer-to-peer payments. Ito ay kahalintulad ng WeChat app ng Tencent na ginagamit sa China. Bagaman nagkaroon ng bagong CEO ang X noong May, marami pa rin pinangungunahang product development si Musk gaya na lang ng pagbabago kung paano makikita ang mga news link na maaaring makabawas ng reach ng mga news publishers. RK Liorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O, kamusta na nila? Andiyan ka pa ba? O, ito na. Sige, ako na. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. At Tinita, pwede bang bumati? Wala, hindi ko marinig. Sige, pwede. Narito ang pagbati mula sa ating mga kababayan. Hello there! Ako po si Odette Manyosa, 26 years na ako dito sa Alberta, Canada. Kamusta na sa mga mahal kong pamilya dyan, sa kapatid kong si Sonny Perdiguera, at ang mga anak niya na si Barbie, Erson, Erica, Emil, Jipper, Rudel, Icon, Pepper, at ang mga apo kong si Renzo, at Emika, sa pamangkin ko si Edna Shoko, Mer, May, Nares, Jomar, at si Ate Liwanag. Miss you all. Ingat kayo dyan. See you soon. Love you. Love you. Bye. I love you too. Ayan. Mauna muna ako, Nina. Gentleman first. Mauna muna ako sa inyong babate. Binabati ko po ng happy Sabbath anniversary in advance yung mga kasamahan namin dito sa Maryland chapter ng MCGI, sila Brother Andy De La Peña, si Eva De La Peña, si Brother G. De Rupe, si Christine De Rupe, yung mga September 3 celebrants yan sila. Siyempre yung aking pinakamamahal na asawa, si Jennifer Lovely Bontuyan, I love you lovely. Sa September 7 naman siya. O yan, natin ikaw naman. Okay. Ako naman. Binabati ko siyempre, una sila Kuya Daniel Razon at si Ate Arlene at sa buong sambahayan at lahat ng mga kachokarans dyan. Binabati ko po kayo ng magandang umaga mula rito sa malamig na Melbourne, Australia. At ito, may pinababati si Kuya James, si Ate Jo. Ito, galing kay Ate Jo ito. Happy birthday to Jungkook. Ayan, ng BTS. Ito yata ay pinababati. Galing sa ating mga kaibigan, kina Ana, Ara, and Ollie. Ayan, James. Nanonood pala si Jungkook ngayon, ha?
Hello, Jungkook. Siyempre. Namimiss ko ng iyong cooking. Ayan. Sige, Ate Nina, tawagin na muna natin yung ating kasamahan dyan sa Pilipinas para malaman naman natin yung mga aabangan nating mga humahataw na mga balita. Hoy, si Boss Jun yata ulit ito eh. Good morning po, Boss Jun. Good morning! Ako si Jun Cook. Jun Cook? Ako yung nagluluto. Pwede. Ng aking asawa lang. Ay talaga. Para pumapayat ata si Ate Nina. Nako! Yay! Gusto ko yung comment na yan. I-like, share na yan. Parang hindi ka gumagalaw. Anong nangyari sa video mo? Parang Kasi pag gumalaw daw, baka medyo maiba yung ano. Yung angulo. Yung angulo. Medyo maginaw kay, kay Ate Nina. Sa iba dyan na James, mainit? Medyo mainit lang pero malakas yung hangin sa labas, Kuya Jun. Kaya medyo nasa indoors tayo ngayon dahil lilipa rin yung ating mga aparato dito. Kaya sa ngayon nandito muna tayo dahil kahit na mainit yung temperature, malakas yung hangin. Ito yung mga panahon na Kuya Jun na talagang kumbaga magpapalit na yung summer, papunta na yan sa autumn o yung sa fall na tinatawag. Yan. At pagka ganyang mga panahon, ano bang usong sakit, James, dyan sa inyong lugar? Nako, dyan na nagsisimula yung tinatawag nga nila na yung triple denic kung tawagin nila. Dahil bukod kasi sa COVID-19, bagamat wala na kasing pandemic na sinasabi, yung COVID nandyan pa rin. Nagkakasakit pa rin at sasabayan pa yan ngayon ng mga RSV, mga lung-related na disease yan sa mga bata. At yung mga ordinary, yung regular flu, na flu season, nagsisimula sa mga panahon na yan, pati yung mga allergies. Kuya Jun, kaya ganyan yung yung mga nagiging epekto pagka ganitong may transition. Ayan. Sige, hindi naman ako nagmamadali, James. Pero sunduin mo na si Nina. Ano yan sa kanya? Oo Si Nina, nandiyan pa ba kayo? Baka giniginaw ka na rin dyan Kaya nawala siya. Ay, kasi James, James, di ba minsan pagka malamig, di ba, yung kahit yung machine mo, yung camera mo, naapektuhan ng performance yan Naghahang din yan pagka malamig at sobrang lamig, sobrang init, ganun ang nangyayari, di ba? Definitely yan, Boss Jun, kasi yung mga temperatura na extreme, kumbaga, ay nagpapablur ng camera natin. At hindi lang nagpapablur, yung mga equipment itself, bumibigay, bigla na lang tumitigil. Sobrang lamig or sobrang init. Kaya ganon yung ating mga challenges dito, Kuya Jun, sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Australia, talagang malamig siya ngayon. Ganon. Pero tingnan natin Boss Jun. Pero magpapaalam na ako. Babay na sa inyo, bumalik na si Nina. Hindi na nata nakapasok. Pero sige po, Kuya Jun, abangan namin ang inyong mga humahataw na mga balita. Maraming salamat sa iyo at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayata, ako na rin. Mga kasangbahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo pong itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and always share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasa sulat sa Book of Proverbs, chapter 16, verse 28, "A froward man soweth strife, and a whisper separated chief friends."
At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, September 1, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 mula dito sa Maryland, USA, ako si James Buantuyan. Gayon na rin kay Ate Nina Vasco na galing niya sa Australia. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos at happy weekend po everyone.